Eto na mga kabasketball, ang ganda ng pag-uusapan natin. Coach Tim Cone, mauobligang magdagdag ng hanggang 3 players sa Gilas Pilipinas pool dahil sa dami ng may injury. At kilalanin natin yung mga players na posibleng mapabilang diyan nga sa additional players na yan. At Carl Tamayo, aabot pa din pala sa laban ng Gilas kontra sa New Zealand at Australia. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa kasalukuyan mga kabasketball ay nakakalungkot ngang isipin na wala pa rin inilalabas na balita ang mga sports website dito sa atin sa Pilipinas patungkol nga sa naging injury ng isa sa ating mga pambato sa Gilas Pilipinas na si Carl Tamayo. Especially kung aabot ba siya o makakapaglaro ba siya sa Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand at Australia na magsisimula na ngayong February 26 kasi magpa-practice pa sila bago yung laban na yan. At naalarma kasi ko mula doon sa isang FB page na nabasa ko na aabot daw ng 6 hanggang 8 linggo. So 2 buwan yung recovery netong si Carl Tamayo. Matindi yan, kaya dinouble check ko na mula doon sa article ng isang sports website doon sa Korea, sabi 2 weeks. Ngayon dito sa mismong nag-post na injured etong si Carl Tamayo, yung legit source natin dito sa KBL, sinabi niya na mawawala lang si Carl ng 3 hanggang 4 na laro o 2 weeks. So magkatugma mga kabasketball yung sinabi netong legit source natin saka yung article na lumabas diyan sa Korea. So hindi ko naman sinasabi na sinadyang maliin nung FB page na yun, hindi ko napapangalanan kung sino siya, yung balita. Kasi nagtanong siya doon kay doon sa source kung ano yung naging injury. Di sinagot kung ano yung injury. Ngayon, nung nalaman niya yung injury, nag-research daw siya kung gaano katagal, aabot nga raw ng 6 to 8. Pero syempre, iba-iba pa rin ang injury. May mild lang, di ba? So, doon nagkaroon ng problema. Kaya kumbaga wala namang kasalanan yung FB page na yon. Ngayon mga kabasketball, punta na tayo dito sa exciting part Kumbaga inaabangan ng mga Pinoy basketball fans yung mangyayari dito sa Gilas Pilipinas pool. Kasi nga sa kasalukuyan may 18 nung nakaraan. Sabi ni Coach Tim Cone din, magi-stay daw yung pool. So palagay na natin yung 18, ayaw niya raw kasi ng 20 na players. So, palagay na natin 18. Kaya lang, nagretiro na si Japet. Mukhang malabo etong si Chris Newsome. At si Troy Rosario mukhang malabo rin dahil iika-ika. So, feeling ko hindi niya ipipilit yan. So, kung magkakaganon, magiging 15 na lang etong players ng Gilas Pilipinas doon sa nasa pool. So, pwedeng kumuha pa ulit ng 3 etong si Coach Tim Cone. Hindi kasi po pwede mga kabasketball na 18 yung naging Gilas pool natin kontra sa Guam. Tapos pagdating dito sa New Zealand at Australia, 15 lang. Hindi Hindi tamang paghahanda yon. Dahil siyempre, etong ang Guam, pinaghandaan mo, 18 players Ito pa kayang mas malalakas. Diba? Ano ang ibig ko sabihin? Paano pag umatake yung mga dating, halos lahat naman kasi yan may history na ng injury. Sila Junmar, AJ, si Kai, si Carl, diba? Si Justin Brownlee, si Dwight nga, pati nga si Scotty, may history ng injury yan So ano ang ibig ko sabihin? Kung maghahanda tayo, alam naman ni Coach Tim Cone yan, talagang paghahanda. Preparation talaga. Nakahanda tayo. Mayroon bang ma-injured sa practice? Kasi bugbugan yan Siyempre bugbugan ng practice niyan kasi matindi kalaban Ayaw nang mag-banjing. Seryosohan ang practice niyan. So, yun ang sinasabi ko, So, most likely talaga, mauobligang kumuha ng players. Additional, etong si Coach Tim Cone, para nga dito, replacement nila Japet, nila Troy, etong nila Chris Newsome. So, kung 3, halimbawa na lang natin 3, sino-sino? Yung 3 na yan. Sino-sino? Ang unang pinakamalapit sa katotohanan mga kabasketball, etong si Jordan Heading. Bakit? Kailangan natin ng shooter
Napaka-shooter niya. Legit shooter po yan. Kasi may mga comment akong nababasa. Hindi po. Tingnan nyo yung laro niyan sa Gilas doon sa Serbia, sa Dominican Republic yung kalaban natin. Kung gaano ka-shooter yan. Ngayon, nakita ko, naglaro sa kalaban nila yung pasok na nga sila sa finals eh. Nakita nyo shooter. Naka-steal pa ng maganda, di ba? So, Jordan Heading, shooter, nasa PBA, nasa TNT. So, malapit sa sa kaldero yan. At kinuha na rin ni Coach Tim Cone yan, no? Interesado si Coach Tim Cone diyan. Kapalit dapat ni Scotty doon sa FIBA OQT. So, Jordan Heading, pangalawa. Yung mga shooter na binanggit niya doon sa SEA Games. Etong si Matthew Wright at si Bobby Ray Parks Jr. Pwedeng matawagan yan. Sino pa? Etong si Francis Lopez. Pwedeng matawagan yan. Bakit ko sinasabi? Feeling ko malabo na etong si Jamie Malonzo kay Coach Tim Cone. Kasama lang sa pool, okay. Pero sa Final 12, malabo na. Para sa akin, feeling ko, ayun, pwedeng palitan ni netong si Francis Lopez. Bata, 'di ba? Future din gaya nila kay Carl, Kevin, AJ Edo. Etong si Francis Lopez, may size pa, malaki, athletic. Ano pa, pandepensa rin yan, mga kabasketball, At si Remy Martin, kasi may article na inilabas noon ng ABS-CBN na nakakuha lang daw ng passport etong si Remy Martin after niyang mag-16. So, 16 or 17. So, kung tatawagan silang 5, mga kabasketball, yung pinakamalapit na nakikita ko na pwedeng kunin ni Coach Tim Cone, pagkuhaan doon sa 3 posible. Hindi natin alam kung 3 lang ang magiging available slot, kung 18 yung Gilas pool, kasi baka may ma-injury pa ulit, no? Kasi ongoing pa yung PBA. Wag naman sana yung Japan Billy, ganun din yung KBL. Pero maaring 2 lang, 'di ba? Pero most likely meron po talagang magiging bakante diyan nga sa Gilas Pilipinas pool para dito sa mga players na gustong-gusto ring makapaglaro sa ating national team. Kaya mga kabasketball, ano masasabi nyo? Hanggang dyan lang muna. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.